Kamusta mga kapanabong, ating mga future sabongero, mga manlalaro ng mga manok panabong? Kung naghahanda ka na para sa susunod na laban, alam mong mahalaga hindi lang ang magandang lahi at tamang pagkain, kundi pati na rin ang physical na conditioning ng ating mga alagang manok panabong. Ngayong araw, tututok tayo sa isang napaka-importante at napaka-critical na bahagi ng training ng ating mga manok panabong. Ito ay paano natin palalakasin ang hita at pakpak ng ating mga manok panabong. Ang tamang pagkain bago ang training session ng ating mga manok panabong ay isa sa napaka-importante, sapagkat ang tamang nutrisyon at oras ng pagpapakain ay may malaking epekto sa performance at kondisyon ng ating mga alagang manok panabong. Ang manok na may tamang pagkain ay masigla, alerto, at may lakas sa training. Kapag sobra o kulang ang pagkain, maaaring mabigat ang katawan o kaya naman mahina sa ensayo. Kaya dapat balance ang feeds at sapat ang oras ng pagpapakain. Ang tamang oras ng pagpapakain bago ang training, karaniwan dapat pakainin ng mga manok 2 hanggang 3 oras bago sumabak sa training session. Ito ay para magkaroon ng oras ang tiyan nila na tunawin ang pagkain at maiwasan ang sobrang bigat ng katawan habang nag-eehersisyo. Ano ang pagkain ang dapat nating ibigay sa ating mga alagang manok panabong? Bago ang training, mainam ang light feeding. Light feeding, yung mga konting pagkain lang, magaang lang. Ito ay ang cracked corn mais. Ulitin ko, cracked corn o mais, kaunting palay, starter o conditioner feeds na may halong vitamins. Iwasan ang sobra o mabibigat na pagkain tulad ng buong palay o sobrang dami ng feeds dahil pwede magdulot ng kabigatan ng ating mga alagang manok panabong. Tubig at suplemento. Siguraduhin nyo na may malinis na tubig bago ang training, pero huwag sobra para hindi mabigat ang kanilang tiyan. Pwede rin lagyan ng electrolytes o vitamins sa inumin para mas mabilis ang recovery ng ating mga alagang manok pagkatapos ng training session. Ang malakas na hita ang magbibigay sa kanila ng lakas para sa pagtakbo, pagtalon, at pag-atake. Habang ang malalakas na pakpak ang magbibigay ng kakayahang umilag, umangat, at kontrolin ang kanilang galaw sa ere. Ano nga ba ang kahalagahan ng malakas na hita at pakpak? Bakit ba natin kailangan tutukan ang pagpapalakas ng hita at pakpak? Ang hita, ang malakas na hita ay nangangahulugan ng mas mabilis na pagtakbo, mas malakas na pagtalon, at mas matatag na tindig habang nakikipaglaban. Ito rin ang nagbibigay ng momentum
para sa kanilang mga atake. Pakpak. Ang malakas na pakpak ay nagbibigay ng kakayahang umilag sa mga atake, tumakbo ng mas mataas at magkaroon ng kontrol sa kanilang paglipad. Ito rin ang nagpapahintol sa kanila na makipag-agawan sa ere. Ang pagpapalakas ng hita at mga drills at ehersisyo ay kailangan natin gawin para maging matatag at matibay ang ating mga alagang manok panabong. Para palakasin ang hita, kailangan natin ng mga exercises na nagpapalakas ng ilang mga muscle sa binti at hita. Roading o pagpapatakbo. Paano natin yung gagawin? Hawakan ang iyong manok sa pamamagitan ng mga pakpak nito. Huwag masyadong maipit at hayaan itong tumakbo sa isang tuwid na linya. Ang layunin nito ay pinapalakas nito ang kanilang stamina at ang muscle sa hita. Dahil sa patuloy na pagtakbo, nasasanay ang hita at nagbibuild sila ng muscle. Siguro gawin natin ito ng 10 to 15 minutes. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Huwag sobrahan para hindi ma-overexert o ma-overfatigue ang ating mga alagang manok. Stair climbing o pagtapak sa mataas na lugar. Paano natin gagawin to? Gumamit ng mababang hagdanan o kahon na may ilang baitang. Hayaan ng manok na umakyat baba ng baitang. Ang layunin nito, pinapalakas nito ang muscle sa ilang hita at quadriceps na kailangan para sa pagtalon. Gaano katagal natin gagawin to at ilang ulit? Ilang ulit sa bawat session, siguraduhin ang baitang ay hindi masyadong mataas para sa kanila. Pagpapalipad at mababang taas. Pagpapalipad sa mababang taas. Paano natin gagawin to? Hawakan ang manok sa isang bahagyang mataas na lugar at hayaan itong lumipad pababa sa lupa. Ang layunin nito, pinapalakas nito ang kanilang mga hita habang naghahanda sila para sa landing. Ilang ulit lang sa bawat session. Ulitin ko, wag nating sasagarin ang ating mga manok, baka ma-overexert sila, baka ma-overfatigue. Tatantyahin nyo kung ilang ulit nyo gagawin yon. Pagpapalakas ng pakpak sa gagawin natin mga drills, training at ehersisyo. Ngayon naman ay tututok tayo sa mga pakpak. Kailangan natin silang sanayin para maging malakas at agile. Ito ay pagputol ng ilang primary flight feathers sa dulo ng pakpak. Mahalaga gawin ito ng maingat at tama. Kung hindi ka sigurado, magpaturo sa mas biyasang sabongero. Ang layunin nito ay hindi para hindi sila makalipad, kundi para makontrol ang kanilang paglipad at mapalakas ang kanilang mga pakpak habang nag-ehersisyo. Ang layunin nito ay pinipilit nito na ang manok na gamitin ang kanilang mga pakpak ng mas matagal at mas malakas. Pagpapalipad sa mas mataas-taas. Paano natin gagawin ito? Dahan-dahan, taas-taasan, kung saan mo pinapalipad ang manok
maaari mo rin silang pagpaliparin, pabalik-balik at sa pagitan mo at ng isang kasama. Ang layo nito ay pinapalakas nila ang kanilang mga fight muscles at nagpapabuti ng kanilang stamina sa paglipad. Gaano natin katagal ito gagawin? Magsimula sa maikling distansya at dahan-dahang pahabain. Gawin ito ng ilang beses sa isang linggo. Kayo na po ang bahala kung ilang beses nyo gagawin. Basta ulitin ko ulit, huwag nyo papagurin masyado ang ating mga alagang manok. Wing flapping, pag-ehersisyo sa pakpak habang nakatali o hawak. Paano natin gawin ito? Hawakan ang manok ng bahagya at dahan-dahang i-flap ang kanilang mga pakpak, pataas at pababa. Pwede rin itong gawin habang ang manok ay nakatali sa isang mahabang tali, free-range training. Ang layunin nito ay pinapalakas nito ang mga muscle at pakpak at balikat. Gawin ito ng ilang sets, mga 10 to 15 flaps sa bawat set. Mahalagang paalaala sa conditioning. Bago simulan ng mga ito, tandaan ang mga bagay na ito. Huwag niyong bibiglayin, simulan niyo ng dahan-dahan. Simula sa mas maikling duration lang. Dahan-dahan dagdagan habang lumalakas na sila. Tamang nutrisyon, siguraduhin ang manok ay may sapat na enerhiya at tamang pagkain bago ang training. Hydration, importante ang hydration. Laging may nakahandang malinis na tubig para sa kanila. Magmo-monitor, obserbahan ang inyong manok kung mukhang pagod na pagod o may injury o hindi maganda ang reaksyon, ipahinga muna sila. Huwag pipilitin quarantine at kalinisan. Siguraduhin ang manok na iyong ito-training ay malusog at walang anumang sakit. Consistency is the key. Ang regular na training ang susi sa pagpapalakas ng ating mga alagang manok panabong. Ang pagpapalakas ng hita at pakpak ay isang investment sa performance ng iyong mga alagang manok panabong. Sa pamamagitan ng tamang drills at consistency, masisiguro mo na sila ay handa. Hindi lang sa pagtayo, kundi pati na rin sa paglipad at pag-atake. Kayo po, ano po ang tamang drills ang ginagamit nyo para sa inyong mga alagang manok panabong? Share nyo naman sa akin. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aking channel, Jessico Pineda, Jessico TV, para sa marami pang tips at pagpapalaki, paghahanda ng ating mga manok panabong. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na training session. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po.